Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, pag-usapan natin itong, alam nyo ba sa totoo lang, isang taon mahigit na ang kinidnap itong si former President Duterte. Okay, 1 year and I think 1 year and 2 months, 1 year and 1 month. Unfair ito sa taong bayan. Unfair ito kay former President Duterte. Kasi meron po akong nakita dito, itong si vlogger na si Jesus Duque, na pinare-realize niya sa atin na bakit si Tatay Digong nakakulong ngayon sa The Hague. Samantalang, itong mga kawatan sa mga government officials, especially dyan sa mga House of Representatives, na they are involved in the flood control anomaly issue, ay hanggang ngayon hindi sila nakakulong. Di ba? Itong taong ito na si Tatay Digong, siya lang naman ang nagbigay pag-asa ng ating bayan na umunlad ang ating bansa, ay siya pa yung nakakulong. Pero hetong mga nagnakaw ng pera ng taong bayan na trilyon-trilyon ang mga nawalang pera, marami sila naka-receive ng mga maleta, ay hindi sila nakakulong ngayon. Ganyan po ang kalakaran ngayon sa ating bansa sa pamumuno ng Administrasyong Marcos. Kasi konektado po ito lahat, itong vlog na ipapakita ko sa inyo dito kay Jesus Duque. Okay? Kasi hanggang ngayon walang nanagot. Tapos merong mga dating mga trabahante ni Zaldico, mga drivers, mga escorts ni Zaldico na lumutang ngayon para sila yung magsabi ng katotohanan ay hindi pinansin ng administrasyong ito. Ganyan po ka garapal, ganyan po ka baboy itong administrasyon na ito. Ayaw nila na matuklasan itong mga kung sino man ang mga kawatan dito sa gobyerno, baliwala sa kanila. Di ba? Yan naman ang gusto ng taong bayan. Nakaupo kayo ngayon dyan, dahil sa amin, taong bayan, na bakit hindi ninyo sinusunod itong gusto ng taong bayan? Naghihintay ang taong bayan kung sino ang makulong dito sa flood control, pero hanggang ngayon, wala. Kinukulong pa ninyo yung mga walang kasalanan. Because I believe, itong si Bong Revilla, no? Revilla ba yung ano yun? Yung Ramon. Bong Ramon. Yung na preso ngayon. Revilla ba yung ano yun? Teka muna. Siguraduhin ko. Bong Revilla ba? Bong Revilla ba? Ang napreso ngayon dahil pinagbibintangan dyan sa Bong Revilla Jr. Yan, to tama. Siya yung nakulong. Ngayon, nasa tingin ko, biktima siya dito sa pamumulitika ng mga kalaban niya. Okay? Kasi, ito sequence itong aking vlog ngayon, ito, panoorin po ninyo itong sasabihin ni, Jesus Duque. Play. Huwag po nating kakalimutan na bukas ay isang taon na si dating Pangulong Duterte ay nakakulong sa The Hague. Isang taon nang siya ay kinidnap mula dito sa Pilipinas at dinala sa The Hague para litisin. Samantalang yung mga magnanakaw sa bayan ng Pilipinas, yung mga nakinabang sa pera ng bayan, malaya at masaya sa kanilang mga buhay. Samantalang may mga Pilipinong nangamatay sa baha. Alam nyo, napakalungkot lang isipin na yung taong nagbigay ng tapang at malasakit ay andoon ngayon
nakakulong sa ibang bansa para litisin sa mga sinasabi nilang kasalanan na ginawa dito sa Pilipinas. Kaya dapat lang alalahanin natin bukas ang pagkidnap sa kanya at dapat isigaw natin ibalik ang tapang at malasakit. Huwag tayong papayag na hindi si Sara Duterte ang maging Pangulo sa 2028. Ibalik ang tapang at malasakit. Yan. Sayang ang bayot. Palakpakan dito kay Jesus Duque. Alam niyo, sa totoo lang, no? The only way and the only chance na mabigyan po tayo ng hustisya taong bayan ay iboto natin si VP Sara sa 2028. Okay? Kasi po, wala na talaga. Wala na tayong pag-asa dito sa Administrasyong Marcos. Okay? Si Duterte po nakakulong. Yun yung bakit nila kinulong ang isang tao na malaki po ang naitulong dito sa bansang ito. Marami man siguro ang tumutol sa akin dito, mga dilawan at mga loyalista. Pero irespeto na lang natin ang majority of the Filipino people. Kasi demokrasya po tayo eh. Kung sino yung nakakarami, yun ang susundin natin. Wala na kayong magagawa dyan. And nakikita naman natin ang mga resulta, yung mga, kaya nga sabi ni Tatay Digong dati, you look around, makikita nyo. Ayokong magmamayabang, just look around. Ano ang mga developments sa bansang Pilipinas nung siya ay naging presidente? Okay? Kaya, ako sa tingin ko, kaya meron ng mga ex-Marines, kagaya nito mga ex-Marines na ito na 11 individuals, lumutang na sila. Kasi hindi na po nila kaya ang harap-harapang pangungurap, harap-harapang pagnanakaw sa bansang ito. Kaya nga ako, saludo ako dito sa 18 ex-Marines na nakasalalay ang kanilang buhay dito sa kanilang ginagawa, lumantad sila sa taong bayan para isiwalat ang kabalastugan ng ginawa nitong gobyernong ito. Hindi naman natin masasabi na sila ay nagsisinungaling kasi meron silang dalang ebidensya. May resibo po sila. Okay? May mga maletang pictures, may mga napictura nila, at may mga videos dito. At balita ko, itong vlog ngayon, balita ko, hindi lang pala sila 18 ang gustong lumantad. Meron parang 20 na individual involved dito na I think mga trabahante ito ng mga government officials na posibleng lumantad bilang bagmen ni Zaldico ayon sa NBI. Okay? Gusto na nilang lumantad ngayon. Di ba nakaka-alarma na po itong mga balita na ito? Kung i-analyze nyo po ito, nakaka-alarma na po ito kasi hindi po ito ininbitahan ng Blue Ribbon Committee. Alam mong sobrang grabe na po ang nangyayari pero walang ginagawa itong si Lacson. Mamaya ipapakita ko yan kasi ipagtanggol ito ni Senator Marcoleta. Okay? Ito muna yung balita na meron pong 20 na dadagdag dito sa mga witness, dito sa mga mali-maletang dinidistribute, mga trabahante ni Zaldico. Ito, panoorin po natin. Ito, play. Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Zaldico na minsan ring naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Isiniwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng male-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi lang ang mga ito ang posibleng nahikayat na lumantad sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Out of sa 100 na kumuusap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, sa ngayon, 18 ex-Marines ang lumutang. 18 kasi siguro yung iba nagdadalawang isip pa kasi nakasalalay po ang buhay nila. 'Di ba? So kung 18
ang lumutang na mga ex-Marines ngayon na nagsasalita, na nagwi-whistleblow, meron pa tayong dapat hintayin na 20 individual. Lacson, wala kang ginagawa dito? Tuta ka kasi kay BBM eh. May 20 pa na lumabas. And in fact, doon sa Facebook page ni Attorney Baligot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Saldico. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang iba't ibang posibleng rason ng biglaang pagsasalita ng mga ito, mapapolitikal o naiipit sa sitwasyon, lalo na at napag-alaman sa mga investigasyon na biglaang nawalan ng trabaho ang mga naturang security aid. May anggulo, may nagsasabi, kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So, tinitingnan din natin sila na maaaring biktima sila. That there are people na nagsasamantala rin sa kanilang kahirapan. In fairness, tama namang sinabi niya. I-cross-check ninyo, i-double check ninyo ito mga lulutang. Okay? To be fair. Kasi baka sasabihin, sinisiraan lang ang administrasyong Marcos o siniraan lang yung mga nakalagay doon sa affidavit. O sige, okay tayo dyan. Okay tayo ang taong bayan dyan. Basta fair ang investigation. Whether itong mga ex-Marines na ito ay ginamit sa politika o totoo man ito, dapat nating imbestigahan ito. Kaya ikaw, Lacson, wag mong pangunahan na walang kredibilidad itong mga 18 ex-Marines. Pero kung si Madriaga, may kredibilidad. Sa kanilang kakulangan. Kaya nga, hindi eksakto yung sasabihin na ito, sila yung iniimbestigahan dahil ang nangyayari dito, iniimbestigahan natin yung kabuuan. We are looking in all the angles nito. Sa gumugulong na investigasyon, natuklasan na 4 sa 18 ang hindi miyembro ng military corps at tanging mga driver lamang. Ayon kay Matibag, may nakarating rin anyang impormasyon na ayaw nang lumabas ng mga nagpapakilalang ex-Marines dahil sa umano'y security threat. Bunsod nito, nag-alok ang NBI na handa silang magbigay ng proteksyon at tiniyak na mapagkakatiwala. NBI, siguraduhin nyo naman yung proteksyon ninyo na mapoproteksyonan talaga. Huwag kayong magpagamit sa administrasyon na ito. Huwag kayong magpagamit sa politika. 'Di ba? You work independently. 'Di ba? Sana naman. Kasi para sa taong bayan ito, para po ito sa bansa natin. Magtulungan tayo, NBI. At sila ng mga ito. Ako po, tinataya ko yung NBI, tinataya ko yung pangalan ko. Pumunta kayo rito, we will give you security. If you need a safe house, we will provide a safe house. Kung may mangyari sa inyo habang kami ay nangangalaga sa inyo, sagutin ni Atty. Matibag yan, sagutin ng NBI po yan. Yan ang gusto natin. 'Di ba? Yan ang gusto natin. Yung talagang inaangkin yung responsibilidad kapag merong mangyari. Yun, magaling. Ako doon, ha? Hanga ako doon sa sinabi mo. Sana gawin nyo, totoo yan. Handa rin ang ahensya na magbigay ng karagdagan tulong kung kakailanganin din ng iba pang dating security aids ni Zaldico. Kasi iba-iba na po yung lumalabas sa social media. May mga sinasabi nga, hindi na nakompleto, ilan na lang. Merong mga lumalabas na yung mga pamilya ay humihingi ng tulong. At I will confirm, meron na po talagang mga kaibigan o kapamilya na naghihingi ng tulong. Hindi lang doon sa 18, doon sa 103 para po sila ibabigyan ng proteksyon. Samantala, una nang napadalhan ng subpina ang 18 maging ang abogado nilang si Attorney Levy Baligot. At Yan ang nakakatakot ngayon dito sa administrasyon na ito eh. Ikaw, lulutang ka bilang witness dito sa mga corruption, ikaw pa yung may kasalanan. Ikaw pa yung kakasuhan. Grabe. Hindi mo alam, no? Sa totoo lang, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Imagine that one, ha? Kung ikaw, meron kang alam sa korupsyon ng flood control, gusto mong lumutang para tumulong sa bayan na ito, matatakot ka. Kasi kung lulutang ka, kung tutulong ka, ikaw pa yung kakasuhan. Ay, nako. hinihintay na lamang ng NBI na humarap sila sa tanggapan sa darating na March 12, araw ng Huwebes. Evan Alvarez, humahataw Ay, sa nako. balitang Nakakalungkot talaga. Kaya ako, nagpapasalamat ako na merong Senator Marcoleta. Kasi po, si Senator Marcoleta lang po ang sinisita itong yung mga
sablay na mga ginagawa nitong si Ping Lacson. Kasi imagine ninyo, lumutang na itong mga 18 ex-Marines. Pero hanggang ngayon, kahit man lang silipin ni Ping Lacson at imbitahan doon sa Senado ay hindi niya binigyan ng pagkakataon. Kasi alam niya, masisira na naman ang Administrasyong Marcos. Alam mo, Ping Lacson, magagalit ang taong bayan yan. Binoto ka ng taong bayan, nakaupo ka dyan, para gawin mo ang trabaho mo. Diba? Mabigat po itong mga akusasyon ng mga 18 ex-Marines. May mga picture sila. May mga ebidensya sila. Hindi mo ba bigyan ng pagkakataon itong mga taong ito? Dahil lang sa politika? Ako'y nagtatanong lang po lamang bilang isang taxpayer, bilang isang part sa taong bayan, meron po tayong karapatan para mag-express sa ating sarili. Okay? Lacson, sana naman, gawin mo yung trabaho mo. Ito yung balita, panoorin ninyo. Sana ba yun? Play. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi mailabas-labas na official committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng issue ng flood control scandal. Sa kanyang privilege speech kahapon March 9, sinabi ng senador na 8 buwan na ang nakalilipas mula nang bitawan ng Pangulo ang mga salitang mahiya naman kayo dahil sa talamag na korupsyon sa flood control projects. Ngunit hanggang ngayon tila wala pa ring nahihiya o napaparusahan. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Dito binatikos din ng senador ang tila pagkaantala at pagpilian niya ng mga ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? Takot siya kasi may picture doon na nakasakay rin siya doon sa helicopter na yun . Sila ang dalawa ni Soto. Dapat nga sagutin nila yun, di ba? Kasi yung ebidensya ng mga 18 ex-Marines na picture doon, yung plate number ng helicopter, merong mga lumabas na video na nakasakay na pala si Ping Lacson at si Soto doon. Hindi ko pinagbibintangan dahil nakasakay lamang sila doon Tanungin natin kung nakaka-recognize ba sila doon sa helicopter na yon. Kasi yun ang ginamit ng pagsakay ng mga maleta. Nakasakay si Ping Lacson doon, nakasakay si Tito Soto doon. Bakit? Iko-connect natin. Meron bang relevance o walang relevance? Dapat magpaliwanag sila. Hindi naman tayo nag-aakusa. Di ba? Kaya ba hanggang ngayon ay walang prosesong nangyari dyan na maimbestigahan mo lang itong 18 ex-Marines na ito? Dahil isa rin ba kayo mga nakatanggap ng maleta? Kaya hindi, nagtatanong lang tayo may karapatan po tayo magtanong. O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Kinwestiyon din ni Senator Marcoleta kung bakit hindi pinapaharap sina dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang cabinet hanggang ngayon, di ba? Walang Martin Romualdez na naimbitahan. Na yun ang pinaka galit ang taong bayan dyan sa taong yan. Tapos may ka pa? May confidence ka pang tumakbo sa 2028? Kapal ng mukha. Secretary sa kabila ng mga testimonya ni na dating Marine Sergeant Orly Gutesa
at former Congressman Zaldico. Binanggit din niya ang revelasyon ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marine Corps tungkol sa mga maletang naglalaman ng cash na dinala umano sa mga pribadong bahay sa South Forbes at Ilocos Norte. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang Correct. chairman po ba ng BRC? Diba? Pareha tayo ni Marcoleta. Anong sinabi natin? Dapat iharap natin yan, yung mga taong yan. Whether they are lying, gigisahin natin yan sa Senado itong 18 ex-Marines na ito. Di ba? Kasi hindi naman siguro maganda kung naninira lang sila kay BBM. Sisitahin rin natin yan. Oh, equal tayo. Pero bakit hanggang ngayon hindi man lang naimbitahan ito mga 18 ex-Marines na ito? Takot ba? Takot na ba? Ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Agad namang sinagot ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. Bilang tugon sa mga akusasyon ng kapwa niya senador, tinawag ito ni Senator Lacson na bunga ng kulang-kulang na research at fact-checking. Na, si Marcoleta pa ngayon ang kulang sa research. Yan ang hirap sa atin. Yung kalaban mo, isang magaling na abogado. Ikaw, pulis ka. Ayon sa Blue Ribbon Chair, nakatanggap na ang opisina ni Senator Marcoleta ng hard at soft copy ng partial report noon pang February 11. Ngunit hindi aniya ito pinirmahan ng senador o kahit naglagay man lang ng ID set kung hindi siya sang-ayon sa Ibig sabihin, wala ka talagang gana, Ping Lacson. nilalaman ng nasabing report. Ayon pa kay Senator Lacson, harap-harapang pagsisinungaling ang mga naging pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang Si Marcoleta pa ang sinungaling ngayon. privilege speech. Kaugnay nito, bukas ang Senate Blue Ribbon Chair na sagutin punto por punto ang mga aligasyon sa nasabing speech. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Okay, so yun po ha. So kung talagang totoo itong si Ping Lacson na serbisyo para sa taong bayan, dapat niyang imbitahan itong 18 ex-Marines. Okay? So, kayo nang humusga, taong bayan, kayo nang humusga. Heto, gusto kong pag-usapan ito. Ito ay shinare ni Tio Moreno, itong analysis ni Kifay Chu. No? Kasi po, balita dito, ang 11 na mga vice mayors na na-stranded sa Dubai, makakauwi na ayon kay Secretary itong si SILG Rimulya. Okay? Pero ang nakakasakit dito, makakauwi na yung mga mayor. Okay? Vice mayors. Pero yung mga kababayan natin, hindi pa. Kawawa naman, di ba? Makakabalik na sa bansa ang 11 vice mayors ng Bulacan na stranded sa Dubai. Di ba kung maalala natin, sinabi ni PBBM na nahihirapan silang magpadala ng eroplano doon kasi takot sila. Baka mabomba yung eroplano natin. Itong si BP Sara, nag-suggest na talagang pwede na anong tawag doon? Pwede na magpadala tayo ng eroplano doon sa sa area na kung saan tutulungan natin itong mga OFWs natin, 'di ba? Syempre itong si Auntie Claire Castro nagalit rin diyan tungkol sa pahayag ni VP Sara. Ito yung ngayon ang banat ni Kifay Chu. Dear Claire Castro. So yung 11 na vice mayors, no?
11 na Bulacan Vice Mayors na na-stranded sa Dubai pwedeng makauwi. Pero galit ka na gusto ni Vice President Sara Duterte na magpadala kayo ng eroplano for OFWs. So sila pa pwede, pero pag OFWs, mahirap. Usap muna kayo ni John Vic Rimulya para di ka mahihirapan sa iba-ibang stand ninyo. 'Di ba? Dito mo talaga masasabi na walang puso itong si Auntie Claire Castro at itong administrasyong Marcos kasi inuuna nila, no? Itong mga 11 na vice mayors, baka kaalyado ito ng administrasyon kaya inuna nila. Pero yung mga OFWs natin dyan sa Dubai na hirap na binabaliwala lang nila. Di ba? Kawawa naman. Kaya hindi na po makapaghintay ang mga OFWs at ang taong bayan na si BP Sara ang maging presidente. Kasi kung si BP Sara pa ang presidente niyan, matagal nang mga nakauwi yung mga OFWs na dyan sa nabiktima sa gera dyan. Okay? So, heto pa. Babanata natin itong mga pasaway na mga itong post ni Sas Rugando, no? Kasi po, itong mga kakamping na ito, nagmamalinis ngayon, no? Sabi dito ni Sas Rugando Sasot na to my kakamping friends and their convenient moral arithmetic, you seem to operate a simple linear equation. Being a kakamping is being moral. Being a DDS is being immoral. Okay? Yan ang narrative nila, di ba? Na sila yung matino, sila yung formal. Tayong mga DDS, tayo yung mga bastos raw at hindi formal. Parang mga immoral pa tayo mga DDS. But if that equation holds, someone needs to explain why it is completely breaks down in the following cases. Ito po ang nagpapatunay na malinis ang mga kakamping. Jim Paredes nag-leak ang intimate video involving someone who was not his wife. Sagutin nyo yan mga kakamping. Juan Miguel Severo. Ito ay ayon ni Sas Rugando. Juan Miguel Severo faced allegation of sexual harassment and rape. An Ateneo de Manila English professor, years of documented sexual harassment of male students he used for his foot fetish. Grabe. Aura Briguela, maalala natin ito lahat. Involved in a physical altercation in Poblacion over a man refusing to undress. Grabe. Leila de Lima, admitted relationship with her married driver or bodyguard. Di ba? Paliwanag nyo yan. Father Flavi, si Flaviano, found na nagfa-following dito sa Kantot Gaming Facebook page. Grabe naman. Pasintabi na po sa Word. Kasi name yan ng Facebook page. Pari pa yan naka-follow dyan sa page na malaswa. Numerous kakamping celebrities actively promoted online gambling addiction to it has now reached epidemic levels in the Philippines. Di ba? Vice Ganda promoting sugal. At ang daming mga kakamping na mga artista dyan na po-promote ng sugal tapos kayo yung malinis. UP Diliman choir conductor faced sexual harassment allegation. Ayan. Kabataan Party List. Ito pa. Multiple credible allegations of sexual harassment and rape with their own organization. Yak! Grabe. UP System. Billions of unliquidated funds. If your linear equation cannot account for these glaring exceptions, and there are many, then it was never a valid equation to begin with. What you have is not a moral framework. It's a political tribalism dressed up as a virtue. Di ba? So, kayong mga kakamping kayo, mahilig kasi kayo sa magmamalinis. At the end of the day, kayo pala ang nakakadiri at mas madumi. Totoo.
Di ba? Tingnan ninyo yung sinuka ninyo na si BBM. Tingnan ninyo itong video na ito. Isang video. Hindi ko lang alam bakit nagkaganito po ang presidente ninyo na si BBM. Nakuwanan ng video si BBM na tumutulo ang kanyang sipon. Nakakahiya po. Doon sa New York yata ito. Okay? Pasintabi na po sa mga kumakain. Ito po ang sipon ni BBM. We're here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. Ulit, diba? Ulit. Lakasan natin itong audio. Ayan. Play natin. We're here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, Ayan, tumutulo na naman. infrastructure, technology, or trade. Yun lang ang video. Ang tanong ko, ano kaya ang nangyari kay BBM? Bakit hindi na niya namalaya na tutulo na lang ang sipon niya? Caught on video yun Presidente yan ng Pilipinas. Siya lang ang presidenteng nagkaganyan ngayon sa bansa natin. Maraming nagsasabi, hindi ako na epekto raw yan sa mga polboronic nila. Di ba? Tapos si Duterte pa ngayon ang sasabihin yun, si Duterte, malapit na niya magurgur dahil matanda na ganun. Sino ngayon ang mas, hindi sa pang-ano sino ngayon ang mas nakakadiri at mas mukhang mas matanda pa? Para sa akin yung amo ninyo mas mukha pang may sakitin kaysa aming minamahal na si Tatay Digong. Grabe. Ito. Panoorin rin natin ito, itong sino ba to? Si Luistro. Ito yung anong tawag doon? Siya yung committee chair dito sa Committee on Justice, no? I hope I'm right. Na ang impeachment ni complaint dito kay BBM ay insufficient informed. Pero yung ang impeachment complaint laban kay BP Sara, sufficient informed. Yun pala, malaki pala ang utang niya kay BP Sara. Doon sa asawa ni BP Sara, si BP Sara nagsabi niya na 8 million raw ang kanyang utang. Ngayon, ito na ang video. Ito yun Ito yung may utang kay BP Sara. Pakinggan yung sinasabi niya. Rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ay sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Di ba? Kung ako pa sa'yo, Luistro, magbayad ka na lang. Di ba? Kasi ako the way, lang, analysis ko lang ito sa pananalita niya, napapansin ko na parang sa tingin ko, may utang talaga sila. Yung mga sinasabi niya, palusot na lang. Napahiya na eh. Kung ako sa kanya, kung totoong may utang ka, bayaran mo na lang. Di ba? Bayaran mo na lang. Bakit ka pa magpa-drama-drama pa dyan? Di ba? Hindi ka pala nagbabayad eh. Kasi kung totoo na nagka-problema, hindi pa sila nakabayad, kung nagsisinungaling si BP Sara, pwede man niyang kasuhan si BP Sara. Bakit hanggang ngayon, BP Sara is free na isisiwalat yan sa publiko na may utang sila.
Di ba? Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Ang kakapal ng mukha natin na mag-aakusa tayo sa isang tao, yun pala may utang tayo. Hindi na ba natin, baka nakalimutan nyo na humarap sa salamin. Di ba? Yan ang hirap sa atin, especially ito mga parang pinaparusahan itong mga taong yung nang-aaway sa mga Duterte. Ang bilis ng karma ninyo, di ba? Ang bilis ng karma. Sa totoo lang. Mahilig silang yan si Franz Castro, sino si Attorney Conte. Hindi pa siguro time nila na makarma sila. Kasi lagi ko yung sinasabi dito sa vlog ko. Ang tama ay mananaig. No? Ang masama, yan lagi ang mapaparusahan. Yan ang ko. Yung ginagawa nila kay former President Duterte, yung panlalait nila kay former President Duterte, good luck na lang. Good luck na lang. Kasi ang karma po, no? Ika nga, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte sa Bisaya pa, ang gaba, dili, magsaba. So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, no, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga itinalakay natin. At kayo nang humusga. Babasahin natin ang inyong mga comment sa comment section. Okay? Ang inyong opinion. Paki-like, paki-share sa mga nanonood para kakalat ito sa taong bayan. At mag-subscribe na rin sa mga first time dito sa Don Mar TV na mga audience. Subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.